sa inyo mga Kalinga fans. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Shout out! So ito na guys, another reaction po ang gawin natin ngayon. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng mga Itsinyan sa buong team Kalingap dyan. Mapa Jumcar, mapa Itsi, Mikris, Franginatics. Hello po sa inyo. Another reaction po ang gagawin natin ngayon. At bago ang lahat guys, magpapasalamat na ako sa mga walang sawang nakasuporta kay Wow Life TV. Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat. So ito na nga, kasi about to sa bashers, kaya sabi ko naman lagi na paminsan-minsan nagkukuntin ako ng bashers pag medyo ano na. Kasi hindi naman ko araw-araw nagkukuntin ng basher para hindi magiging toxic. Kasi pag bashers yung i-content natin araw-araw, alam naman natin, pag sinabing bashers, ay talagang may ibang mga bashers dyan na matitindi talaga ang mga pinagsasabi. Pero bago tayo magsimula, shoutout po muna sa inyong lahat, no? At maraming salamat uli sa mga mag-like and share sa upload ko na ito. At suportahan po natin ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Atina Vlogs, Jack Tapia, at huwag natin kalimutang suportahan ang lahat ng mga Kalingap reactors at syempre sa mga Kalingap charity vloggers. So ito na guys, may isang ano dito mapang-asar na fans, hindi pala fans, sorry. Mapang-asar na bashers at pinatulan ng mga Itzinyans. So ito na nga, kasi lagi kong sinasabi noon pa na pag ang mga bashers pinatulan mo yan sa comment section, hindi po sila makakaramdam ng takot or kaba. Lalo silang gaganahan ng mang-asar. So ito yon, nangyari na nga. Shoutout nga pala kay kay Mayi Sanbada. Migilap shoutout po sa inyo, no? Kasi mahilig to gumawa ng kwento eh. At sinagot naman siya dito ng mga ibang mga diehard supporters talaga ng Itzy, ng Kalingap Itzy. So marami siyang sinasabi dito tungkol kay Papa Edge, nakisyo ganito ganyan, about kay M. Bakit ba kasi hindi mo matanggap na maayos na yung Itzy? Si Papa Edge kasi fiancé. Bakit pinipilit mo pa rin yung mga ang hilig mo magawa-gawa ng kwento or something like mga ano ka ba? Story maker? Pero hindi na kita anuhin siguro. Pero sige, andito na eh. Ikukuntin na lang kita. Ate Mayi Sanbada, next time kung ganyan yung mga sabihin mo, magpakita ka ng itsura mo. Hindi mo, kasi sa mga ganyang style mo, hindi ko matawag na matapang ka eh. Or may bayag ka, or may ano ka ba? Wala eh, kumbaga nang asar ka lang, mima ka lang, may masabi ka lang or may masira ka lang kay Papa Edge. Sisabi mo dito, yung resibo, ano pa dito eh, habang unahin si masahin dito, marami dito. Sabi niya dito, pasok na yan, matagal na, kaya nga lagi inspired si Ido kasi lagi nakakaisa kay, di ba? Kumbaga, ando na yung sa madaling salita, ang gusto niyang mangyari dito, siraan talaga si Papa Edge or si Kalingap Ido dito sa mga Itzinyans or dito sa mga nakasuporta sa mga Itzy fans. Yun yung gusto niya mangyari. Isa to sa masasabi ko na hindi siya masaya na nakikita niyang okay pa sa all right ang Itzy, si Wifey at saka si Happy. So may Sanbada, next time kung kasi alam ko may edad ka na eh, kasi karamihan ng mga bashers ng love team ng Kalingap o dito sa mga, for example dito sa Itzy, ang karamihan ng mga bashers dito sa Itzy may mga edad na eh. Pero yung mag-comment yung tipong mga parang may saltik na. Sabi dito yung resibo ko malala. Yung resibo ko malala yon. Miss, yung paano nakikita yung Ido nyo at si Mariel, lahat meron ako, at kung paano sila maglandian, meron ako lahat, legit lahat. At nung birthday ni Mariel, meron din ako nung Miss. Ask nyo kay Ido kung alam nyo ang tagpuan nila ni Mariel na ang name ng place ay Hideout. Mariel at Ido Israel. Di ba? Dito pa lang,
Dito pa lang sa mga sinasabi mo, halatang nang aasar ka lang or inaasar mo lang yung mga Edsinians or mga Edsi fans na sumasagot sa iyo. Kasi kung literal na totoo yan, matagal mo nang pinost sa Facebook yan. Kaya hindi tanga or hindi mga ob ang mga Edsi fans para maniwala sa iyo. Siguro may maniwala sa iyo yung mga tatawag natin mga one-sided fans. Yun lang yung maniniwala sa'yo. Kasi daw ka magsalita para hindi mo ginamitan ng matinding kaisipan talaga. Kasi kung literal na totoo to, dapat nakapost, malamang pinost mo na to. Kasi gusto mong palabasin dito, siraan mo si Kalinga Pedro or si Papa Eds. Kasi kung totoo to, pinost mo na to eh. Nakabuyang-yang na to sa Facebook kung totoo to. Hindi ka totoo eh. Gawa-gawa ka lang ng kwento. Kumbaga, nangaasar ka lang sa mga Edsi fans na sumasagot sa iyo. May sanbada. Alam ko may edad ka na eh. Nakalock profile mo pa, nakalock pa yung Facebook mo. Tapos anong silbi ng paggawa mo ng Facebook para wala, tapos hindi ka naglagay ng picture para lang makapang-asar ka dito sa mga Edsinians. Sisiraan mo lang si Papa Eds. Matanong ko lang, tao ka ba o demonyo? Kasi yung mga itong gawain, nangaasar ka pa dito. Anong sabi mo dito? Di ko beat yung ido nyo, laki ng ngipin, luwa pa tapos laki ng bibig, di ba? Ang dami niya mga dito eh. Kasi mas lalong ginaganahan na magribat or mag-reply to sa comment section itong basher ni Ido, kasi talagang ni-replyan din or talagang inaaway din ng mga Edsinians. So gaya ng sinasabi ko noon na pag ito talaga, ang mga bashers talaga, pag literal na pinapatulan nyo to sa comment section, mapa-Facebook man, gaganahan sila, hindi po sila makakaramdam ng takot kahit ano pang sabihin nyo dyan, kahit pa pagmumurahin nyo yan, hindi po sila lalo silang gaganahan na mga asar or manira dito kay Papa Eds. Yan po yung gawain nila. Masyunga ka at nga kasi pulag ka lang, di nyo lang maamin na totoo talaga mga... Sige nga, kung totoo yung mga sinasabi mo, may sanbada, isampal ko yan sa utak mo. Kasi kung totoo yan, pinost mo nini. Huwag kang syungak-syungak. Tsaka shoutout na rin sa mga Edsinians para hindi na lalala or hindi pa mang-asar itong mga basher ni Papa Eds or dito sa Edsi. Huwag nyo nang patulan. Huwag nyo nang patulan sa comment section. Kaya ko lang naman din pinatulan to kasi pinatulan nyo. O mga Edsinians, yung mga naninira kay Papa Eds, wag nyo nang patulan sa comment section. Ang masarap patulan, alam nyo, yung mga bashers, yung may mga mukha, yung may mga mukhang pinapakita. Yun yung masarap patulan para ibalandra natin or ipasa nyo sa mga reaktor dito sa Kalinga para makilala na isa siyang sabihin ting basher talaga. Kasi yan yung matindi nilang kalaban eh. Yung ma-thumbnail sila or masampahan sila ng kaso. Pero yung mga ganitong bashers, mga bubo naman to eh. Ang aduwag to kasi hindi ka nagpapakita ng picture, takot sila. Yun lang yun. Ang gusto lang nila, makapang-asar lang sila ng mga fans ng Edsi or makainganyo sila ng ibang mga fans na maaring mapaniwala nila na ganito, ganyan, bla 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 ang isang Papa Eds or ang isang Kalinga Pido. Yan. Pero ganito na, mang-asar lang, manglait pa kay Papa Eds, di ba? Huwag nyo nang patulan yan sa comment section, guys. Sa lahat ng mga Edsinians dyan sa Facebook, kung anong comment. Huwag nyo nang patulan kasi kung sagutin yan, kumbaga, aasarin lang kayo nang aasarin. Buti kung ang lagi nilang sandata dyan, ang lagi nilang pangharang nila dyan, kundi si Kalinga Pido. So much better, huwag nyo nang sagutin. Kasi unang-una, walang pinta din ang pagsagot sa mga ganyan. Ulitin ko, na-content ko lang to kasi kumbaga kasi ang haba na ng comments eh. May nagpasa sa akin eh. Kaya naisip ko, bakit pinatulan to? Dapat hindi na pinatulan.
Kasi una, walang basihan sa pagpatuloy dyan. Hindi naman sa nangagalit ako. Kumbaga ano lang to, kumbaga suggestion ko lang, suggest lang. Only suggestion. Huwag nyo nang patulan kasi una, walang mukha eh. Hindi natin maisapubliko or maipakita sa pangkalahatan kung ano yung pagmumukha niya. Ito si Maye Sanbada ba ang pangalan nito? Yes, tama. Diba? Naglalait na siya, hahamakin si Kalingap Ido, magawa ng kwento na ganito ganyan, si Ido at saka si Letter A na nakita, bla bla bla, diba? Mayroong maniniwala sa kanya yung hindi mga solid Itsinyans, yung hindi mga solid fans ng Itzy, yun yung maniniwala, magdadalawang isip na sila ngayon, magkakaroon sila ng doubt. So yun ang pinupunterian nila ng mga bashers na mayroon silang mapaniwalang mga fans ng Itzy Love Team na ganito ganyan nga ang isang Kalingap Ido. Kasi kung literal na totoo yan, uulitin ko lang, matagal lang nakapost yan, binalandra na yan. Eh, wala eh, story maker eh. Gawa-gawa lang siya ng kwento. Gawa na ng kwento si Papa Eds. Alam ko sanay na kayo dyan, alam kong sanay na kayo dyan kasi noon pa maraming pastor si Papa Eds. Pero wala silang maipakitang sapat na ebidensya. Hindi lang nila matanggap na talagang nagmamahalan ang isang Papa Eds at saka si Viancy. Ang isang wifey at saka ang isang hubby. So ang ginawa nila, ang gawin nila, teknik nila, ang taktika nila, gagawa ng kwento si Papa Eds kasi ito si Letter M saka si Papa Eds nakikita bla 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 etc. Kahit ano niyan, asahan niyo yan. Asahan nyo kung yan sasagutin niyo mga bashers ni Papa Eds, gaganahan sila lalo. Mangasar sila ng mangasar. Yun lang yun. Kasi itong mga taong ito, mga duwag naman yun eh. Kasi in the very first place, isipin nyo, ang lakas nilang manira kay Papa Eds, pero wala silang mga mukha sa Facebook. Nakalock yung mga profile na. Nakalock na nga, wala pang mukha. Wala na nga mukha, nilak pa. So ibig sabihin nun, takot na takot sila. Na duwag sila, duwag na duwag. Yun lang yun. Wala lang ang pictures kasi ito, nung nakita ko to, sinerge ko sa Facebook, may Sanbada, maraming lumalabas na may Sanbada, pero lahat nakalock profile. Kami picture nito, di ba walang picture? Nakalock na, wala pang picture. So duwag na duwag talaga. Takot na takot silang makilala sila. Kasi ang plano nila, siraan lang talaga si Papa Eds dito kay Viancy Girl. At makainganyo sila ng ibang mga Itsinyans na maaring mapaniwala nila na ganyan nga si Kalingap Ido. So much better, anong gawin dyan? Para hindi na, huwag niyong pansinin. Huwag niyong pansinin yung mga ganyang bashers na walang pagmumukha. Pwede pa siguro, pansinin niyo yung mga bashers na mayroong mga mukha. Pero itong mga bashers na walang pagmumukha, naka-private pa yung Facebook nila. Wala na nga mukha, naka-private pa yung Facebook. Eh walang sense kung sagutin niyo ng sagutin yan. Yun lang yun. Mga takot lang yung mga yan. Mga duwag yan. Duwag na duwag. Naka-private na, wala pang picture, di ba? Naninigurado talaga sila na hindi sila makilala or hindi makuha yung IP address. Ganun lang yun. So panawagan sa lahat ng mga Itsinyans, huwag nyo nang patulan. Yung mga ganyan, mga kurimaw yan, mga story maker, gawa-gawa ng kwento, kisyo, ganito, ganyan, si Papa Eds, nakikita sila na, hindi nila kasi matanggap eh. Hindi nila matanggap na maayos ang Itzy. Na walang problema ang Itzy. Mahal ni Ido si Viancy. Mahal ni Viancy ang isang Ido. Yun lang yun. At hindi magawa ni Papa Eds na lukuhin ang isang Viancy girl. Bakit ka mo? May Sanbada. Isampal ko to sa utak mo. Grabing effort ang ginawa niya ni Papa Eds kay Viancy girl. Dati pa hanggang ngayon, di ba? Binilhan pa ng promise ring yan. Pinaramdam talaga ni Papa Ido o Kalingap Ido o ni Papa Eds kay Viancy na kung gaano niya kamahal ang Viancy na ito. Tapos magawa ka ng kwento dito na nakikita si Ido tsaka si Amy ito ganyan bla bla bla. Mukha mo. Walang mga solid Itsinyans ang maniniwala sa'yo kasi halatang pangbobo lang yung ginawa mong kwento. Ulitin ko, may maniniwala man sa'yo yung mga one-sided fans.
Yun lang yun. Sasakyan ka niyan. Yung iba nag-iisip niya. Yung iba dyan nag-iisip na, ala, ganyan pala si Papa Eds. Bakit nagawa ni Papa Eds yan? Alam mo, dapat hindi ko na i-content to eh. Kasi wala kang mukha. Pero kinunti ko na kasi marami na kasing sumasagot ng mga Edsy fans. So, payo ko lang naman sa mga Edsynians. Pag mga ganyang bashers, ulitin ko lang na walang mga mukha, naka-private yung Facebook, huwag niyo lang patulan. Maaasar lang kayo. Yun lang yun. Kasi sanay na sanay ang mga ganyang bashers. Naku po, mga ano yun eh. Dati kung tawagin pa yan, keyboard warriors. Mga keyboard warriors lang yan. Malakas na yung mga asar. Matapang kuno sa comment. Pero duwag na duwag yan. Isipin nyo. Wala na ang mukha, nakalock pa yung Facebook. Diba? Yun lang yun. So ikaw, Maye, kung tao ka man, mag-isip ka na. Kung demonyo ka, pagpatuloy mong demonyo ka. Yun lang yan. Kasi yan, isa yan sa mga plano nila na makaingganyo sila ng ibang mga solid Edsy fans na maaring mapaniwala nila. Pero sorry ka, Maye Sanbada. Hindi mangyayari yon. Pag sinabing solid Edsy, hindi yan maniniwala sa inyong mga lintik na mga bashers. Yun lang yun. Kasi kung ganyan pala si Papa Eds, kasi sa mga comment mo kasi dito, daw ka mag-comment, ang sama naman ni Papa Eds. Pero kung totoo yan, ang unang mag-ano niyan, ang unang gagawa ng action niyan, hindi yung mga fans. Tandaan mo to, Maye Sanbada. Pakita mo yung pagmumukha mo. Hindi kita dapat i-content eh. Ang unang gagawa ng action niyan, ang mga magulang ni Viancy. Kasi walang mga magulang na magamit o mapahamak yung mga anak kung ganyan ang isang Kalingap Ido. So isip-isip mo na, kung magawa ka ng kwento, ayusin mo, hindi yung pangbubo. Kasi nakatapos ka ba ng elementary? Yun lang yun. Gawa-gawa ng kwento pang bata. Siwak-siw nga. Sa Maye Sanbada, nga. So, shout out sa mga Edsynians, no? Panawagan ko lang po uli, payo ko lang po. Pag mga ganitong bashers na walang mga mukha, huwag nyo na pong patulan. Kasi unang-una po, maaasar lang po kayo. Kasi mga ganitong klaseng bashers, sanay na sila sa mga ganyang, sa mga ganitong senaryo na kung asar lang talaga, magaling mang-asar to. Magaling magawa ng kwento to. Yun lang yun. Kasi ang panlaban nila, para maasar ang mga fans or mga Edsynians, gagawa nila ng kwento ang isang Papa Eds. Sisiraan nila si Papa Ido kahit anong maisip nila sa inyo. Sisiraan nila si Papa Eds dyan sa inyo, sa mga Edsy fans. So much better gawin nyo. Huwag yung pansinin mga itong bashers. Kasi unang-una, walang kwenta. Nonsense ang pagsagot nyo sa mga itong bashers. Kasi unang-una, walang ang mukha eh. Hindi nga alam kung demonyo ba to, alien ba to, ano ba to, ahunyango ba to? Diba? Kasi mga itong tao, lagi din sinasabi noon pa, ito yung mga kasing tao ng mga inggit or mga taong ayaw nilang makita na may umangat na kapwa-tao, gusto nilang papagsakin, hilahin nila pababa. Kasi alam nila, sikat ang Edsy, boom na boom ang Edsy, maraming fans, maraming nagmamahal, maraming mga mababait na sponsors, so naiinggit sila. Yun. So ang tiktik nila dyan, ang taktikan nila, siraan nila. So ang naisip nila na ang laging na issue dito, ang laging nalilink sa ibang babae, si Papa Eds, yun yung gawin nilang sandata. Yun yung gawin nilang pain na maaari silang makaingganyo ng ibang mga Edsy fans na mapaniwala nila. Yun. So wala ding rason para maniwala sa mga ganyan. Kasi unang-una, in the very first place, bakit yung paniniwalaan yung mga ganyang post? Unang-una, wala ang mukha. Nakalak pa yung Facebook. Wala na nga mukha, nakalak pa yung Facebook. Nga. Yun. Uulitin ko, ang maniniwala dito, yung mga one-sided fans lang. Yun. Yung mga liquid na mga fans. Pero yung mga solid Edsy, panawagan ko sa inyo, ay hindi ko na kailangan sabihin to kasi pag sinabing solid Edsynians, talagang mahal na mahal ang isang happy at saka isang wifey or ang Edsy na talagang legit na nagmamahalan, di ba? Kaya nga sabi ko, Edsy is real, Edsy is love.
Iyan yan. So next time para medyo naman nakakawinda or medyo mayroon ka mapaniwala siguro may sanbada. Next time, ipakita mo yung mukha mo. Pangalawa, i-public mo yung Facebook mo. Huwag mo i-private kasi halatang duwag na duwag ka eh. Bahag buntot mo eh kasi wala ka nang picture, nakalock profile ka pa. Naka-private na yung Facebook mo. So walang maniniwala sa'yo. Yun lang yun. Sino pang maniniwala sa mga gawa-gawa mong kwento ng mga ganyan? Iisipin ng mga tao, bakit ka maniniwala sa'yo? Wala ka namang mukha. Nakalock yung Facebook mo. Paano kami maniniwala? Hindi naman alam kung alien ka, demonyo ka, tsana ka, tikbalang ka, wakwak ka, kiki ka. Hindi, walang makakatibag. Tandaan mo yun, may isang bada. Walang makakatibag sa pagmamahalan ng HC, ni Viancy at saka ni Ido. Solido ang pundasyon nila. Solido ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Tandaan mo yan. At solido din ang pundasyon ng mga HCians. Ang suporta, ang tunay na suporta ng mga HC fans. Yan yan. So guys, hanggang dito lang guys, no? Ulitin ko lang po ulit, panawagan ko lang po. Mga ganitong bashers, huwag nyo nang patulan kasi walang mukha eh. Na-content ko lang to kasi ang dami ng mga HC fans ang nag-comment kasi. May naaasar na, mayroong talagang labanan. So huwag nyo nang patulan. Ang patulan nyo, para may dating naman, para may basihan, yung may mga mukha, yung mga naka-public, yung mga Facebook nila. Kasi yung mga ganito, mga duwag to eh, walang mga mukha. So yun. Matutuwa lang sila kung ikong pagpatulan nyo itong mga ganyang pananira kay Papa H. Iisipin nila, oy, mayroong naniniwala sa atin. Sige, magsiraan pa natin siraan si Papa H. So, pangit lang. Yun lang yun. So shoutout sa lahat. Maraming salamat sa mga like and share. Shoutout sa mga HCians. Hello po sa inyo, an advance Merry Christmas and a Happy New Year. Bye-bye, Wow Life TV. Salamat po sa mga like and share, no?